Go! Magandang hapon sa lahat. Ako po ang inyong at si Miss Rachel ang sayungan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat? Para sa panalangin. Maaari ko bang mag-rolling? Let's put ourselves in the most holy presence by Father and Holy Spirit. Lord God, that you bear with us the blessings every day. Please guide our mind. May you enlighten us always and bless us with good health and wisdom and knowledge and understanding. In Jesus' name, by the Holy Spirit. Amen. Okay, bago tayo mo, maaari bang malaman kung kamusta yung araw ngayon? Maganda. Yan ang dapat nating malaman ng ating araw ay maganda. Okay. Maaari mo bang punutin ang mga basura nandiyan sa ilalim ng inyong mga upuan? Tapos na po. Okay. Magsiupo na. Ngayon, aking itatalakay ang karahasan, diskriminasyon sa kababaihan. Ngunit, sa ating pagbabalik-aral, mayroon tayong, ano ang ating, sa pagbabalik-aral, ano nga iyon ang ating na-discuss? Kasarian. Kasarian. Pakibasa ng Ronaldine. Anong kasarian ang nakakaranas ng diskriminasyon sa Africa at Kanlurang Asya? Pangalawa, Kaya ginawa nila ang female genital mutilation sa mga kapulian sa Africa. Okay. So dahil dyan, ano bang pagaya? Battered housewife. Yes. Battered housewife. So number 1, ito ay tungkol sa saan ipanahihiliwati ang larawan. Sino ba siya? Yes. Siya si Marco. Siya si Marco. Number 2, makatotohanan ba ang mga pangyayari ito sa kasalukuyan? Yes! Bakit? Bakit? Para awareness sa ano ang nangyayari. Oo. So, dahil dyan, mayroon tayong layunin. Ang ating layunin ay natutukoy ang karahasan sa kababaihan sa ating bansa. Kalawa, na isa-isa ang mga karahasan sa China at Africa. Okay. Pangkatang gawain. Ay, escape mo na. Okay. Makikita mo dito sa chart sa ating Philippine National Demographic and Health Survey by 2022, makikita mo kung ilang ang edad na nakarahasan sa atin. Base sa iyong nakikita dito, Ma'am Ronaldine, ano ang taas o ano ang Base sa graph, base sa graph? 24 years old are sexually active and they are experiencing physical batterment and emotional batterment. Like, Majority o taas ang emotional kasi ang mga babae, is highly emotional. yes, dyan ang ating weaknesses or kahinaan. Okay, ano ang napapansin nyo sa mga datos? Ma'am Ronaldine, ang iyong nakikita ay base lang ba sa Asia o sa Africa? Pwede pabalik ng graph. Okay. Base sa Health as a Survey, Philippine National Demographic. So, Philippines is in Asia, yun lang po. Okay. Maliwanag na nailahan ni Ma'am Ronaldine. So, karahasan, diskriminasyon sa kababaihan. Familiar ba kayo dito? Ito ay lotus feet sa Feng Shui. Yes. Yeah, ganyan ang ginagawa sa mga babae noon dahil sa kanila, kung sa ating pangluwahe, angayan ka dahil mayaman ka, mura siya ireto ka kung minana ka, pigpiro ipuntiin. So, diskriminasyon, hindi patas sa pagtrato sa ibang tao at mga grupo batay sa isang katangian na taglay ng mga tao na ito tulad ng kanilang lahi, kulay ng balat, edad, kasarian at sexual na orientasyon. So, sa karahasan, ang karahasan ay
ay sadyang paggamit ng lakas na pisikal o paggamit ng impluwensya para saktan o akilin ang kapwa. Pisikal, paggamit ng impluwensya para saktan o akilin ang kapwa. Isa yan sa makikita natin sa China. Sa China, yung nakita nyo, yung parang lotus feet, o ang boot binding ay sinasagawa ng mga sinaunang babae sa China. Meron pa ba niyan ngayon? O sinauna lang? Okay. Dahil may batas na tayo, di ba? Ito, kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda, at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Yan ang kanilang kultura. So, siya si Shusha, at siya si Jajing. Sila ang mga Chinese people na example sa ikinasal noong panahon ng China. So, sa Cameron, sa bansang Cameron, kung ma-remember ninyo, sa Cameron, ang grease ironing o breast flattening ay isang kaugalian sa bansang Cameron. Ito ang pagmamasay, dibdib ng batang nagdadalaga sa pamamagitan ng bato, martilyo, spatula na pinapainit sa apoy. Ang iba, ang sa English niyan is branding. Yes, nagpapatunay yan na dyan kang bansa galing. So, dahil dyan, para maiwasan ang maagang pagbubuntis ng anak, paghinto sa pag-aaral, or pagkagahasa. So, sa ating bansa, meron tayong 7 deadly sins na sinasagawa ng Gabriela. So, ang iba, ang Gabriela, binawalang bahala na nila kasi sabi nila, isa daw itong miyembro ng NPA. So, ang Gabriela ay General Assembly by Women who reforms integrity, equality, leadership, and action. So, ang kanilang 7 deadly sins ay sexual discrimination, exploitation, access at prostitution, pangbubugbog, pananakit, panggagahasa, sexual na pang-abuso, sexual na harassment. Sa inyong palagay, kayo mga babae, kapwa po babae, tatabihin po kayo, ang Gabriela ba ay aktibong ginagawa ang kanilang tungkulin? Sila ay isang party list sa ating bansa. Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Bakit wala silang aksyon kung may batang hinamasa? Ganyan sila dahil ang kanilang inano is ang budget ng gobyerno. May magagawa ang tao upang maiwasan at masupil ang karahasan sa kanya-kanyang kinalalagyan. Ang mga taong nagnanais ng kapayapaan ay hindi lamang naghahangad ng kawalan ng kabuluhan, bagkos, nagtutulong ng kababaihan sa Pilipinas man o sa iba't ibang bansa ay nakaranas ng pang-alipusta, ang hindi makatarungan at di pantay na pakikitungo at ng karahasan. So, mayroon akong tanong sa inyo. Maaari kayong sumagot kung sa inyong palagay ay nakaranas na kayo, ano pa? So, ano ang inyong salubin tungkol dito? Maaari kayong magpataas ng kamay kung mayroon kayong sagot. Walang tama o walang maling sagot. Bilang isang babae, mayroon talaga tayong hinanagdan sa sarili natin. We are emotionally, physically, and mentally abused. Yes. Meron ba dito? Wala. Ikaw lang. Mayroon, pero hindi natin pwedeng. Yes. So, number 2 question, sa iyong palagay, bakit patuloy pa rin itong nangyayari? Dahil, kung sa ating atong kapasagdan, Itolerate. yes, una siya. Yes. So, back to question number 1, ano ang iyong salubin tungkol dito? Dapat kasi sa ating mga babae, empowered women, dapat mayroong isang babae na stand para sa atin, para ipaglaban ang ating karapatan. Why look for someone if you are able to do that now? Yes, ma'am. Hindi kasi, ako ay bilang isang ina at bukas, Mother's Day celebration, ginagawa ko yan sa loob ng aming pamamahay. Sinasabihan ko mga anak ko na huwag kayong magpapaabuso ng
Yes. Babae? Ganyan dapat. Puro babae ang ating mga anak at sila ay magaganda katulad ng kanilang ina. At dahil dyan natapos ng ating pagsasadula, maraming salamat sa inyo lahat. Ang ating takdang aralin ay Ipapasa na lang. nandito siya. So, naipasa ko na yan sa ating group chat. Maaari ko ipasa sa akin mamaya. Pero, alam nyo, mayroon akong maliit na ibabahagi sa inyo. Bilang isang babae, kahit hindi babae, kahit hindi lalaki, respetuhin natin ang isa't isa dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Yes.